Mainit na usapan, umatikabong bakayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta sa lahat ng mga sawsawero at sawsawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan po ba kayo? Sa pula o sa puti? S.O. Ryan, ready na rin ba? Ready na kami, Hans? What about you? Handa na rin siyang sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ang mukha ng buhay, tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, pangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran, harapin mo face to face. It's another beautiful day, mga kapatid, at lalo pang gaganda ito dahil magkakasama na naman po tayo ngayon. Kaya samahan pa natin ito ng ngiti sa ating mga labi para naman talagang mapuno tayo ng positive energy sa buong araw. Kaya naman simulan na natin kagad na pag-usapan at himayin ang mga issues ng ating po mga kababayan dito lamang po sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on air. At dahil, syempre, walang sawa ang suporta ng ating mga kapatid sa internet, naku, yung mga nakatutok sa atin, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Lalo po kaming napapangiting lahat dito sa walang tigil pong pagpasok ng mga magandang mensahe po ninyo sa ating fan page sa Facebook. At ito nga po yung Face to Face on TV5. Ito, galing po kay Mary Ann Tan. Sabi niya, Chang Ami, paganda ng paganda ang mga episodes nyo. Di na tuloy ako makatayo sa inuupuan ko pagka face to face na. Buong Quezon at Laguna, face to face na. Aba, salamat. Keep it up. And more power on your show. At sana po lahat ng show ganito, yung may napupulot na aral. Salamat! At eto naman galing kay Ba Leleng. Sabi niya, Chang Ami, I love your show kahit late na namin napapanood kasi busy, pero napapanood pa rin namin. Minsan kahit alauna na ng madaling araw, basta mapanood lang. Hope na tumagal palalo ang show ninyo. Ang dami po nyo kasing napapagkasundo at ang daming aral na natutunan, lalo na pagdating sa batas. Good luck po and more power to your show. Maraming salamat. Binabati rin natin ng happy viewing and happy holidays din kina Engineer and Dr. Samuel Gilera of Katarman, Northern Samar. And of course, ganun din kay Mrs. Evelyn Nuque ng San Pedro, Laguna. Sa lahat po ng inyong pagmamahal at suporta sa aming pong programa, maraming salamat po. Ako pa rin po, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At narito siyempre ang bukod tanging maaasahan ng mga sawsawero at sawsawera na kasama nila sa lahat ng oras. Eto na siya, Hans Mortel! Yay! Andito na kami! Naku, Chang, itong mga katabi kong sawsawera at sawsawera dito, mukhang handang-handa ng alamin kung ano na naman ang problemang susubukan nating masolusyonan. Kasi tama po yun, mga kapatid. Dito talaga sa aming programa, sana talaga lahat ng idinudulog na problema ay aming naaayos. At syempre, may kasama kaming tatlong taong malaking dahilan kung bakit madalas ay nagkakaayos ang mga may-alitan. Wala pong iba, kundi ang ating trio Tagapayo! Naku, tatlong taong napakahuhusay sa mga larangang kanilang napili. Ang ating pong legal expert, Professor of Law sa College of Law ng University of the East. Mga kapatid, kasama po natin ngayong araw na to, si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayo ay isang eksperto naman sa larangan ng psikolohiya. Siya po ay Doctor of Psychology. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia.
At ang ikatlo nating tagapayo na kapag eto nagsalita na, kahit yung mga pinakagalit nating bisita, napapatahimik bigla, abay, huwag ba silang makinig sa salita ng nasa itaas? Dahil siya po ang representative niya dito sa ating kalupaan. Ang ating pong spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Kumpleto na mga tagapayo ng bayan. Sana ngayong araw na to, magtagumpay na naman silang tatlo sa pag-aayos ng sigalot ng ating mga bisita. Sino-sino ba ang mga ito, Chang? Isang lalaki po ang galit na galit dahil binanlian di umano siya ng 2 beses ng kanyang kapitbahay ng mainit na tubig. Naku, patawarin naman po. Nalapnos daw ang buong katawan niya nang dahil dito. Yan ang ating pong face-to-face issue of the day. Laking gulat ni Mang Eddie nang banlian siya ng mainit na tubig ni Aling Nilda. Nung mabaldihan niya akong tubig, siya pang pumunta sa barangay, magdemanda. Siya ang masyadong nangungulit sa tao. Ultimong bata, pinapagalitan niya. Di firmis na laging ininom ako. Kung masama sa kanya, alas 3 ng madaling araw, patulog sa lubong bahay niya ni radyo. At siyempre, kasarapi pa ng tulog mga kapitbahay. Laging galit siya sa akin. Kung lumapit siya sa pintuan, siyempre, saksakin niya ako. Pinunahan ko na lang. Kung hindi niya lang ako hinahamon lagi, hindi ko naman magagawa yun. Nilda, masyado kang pagpuros yung katawan ko. Ibig makapasok ng trabaho mga guyugan na hindi na. Tama bang banlian ng mainit na tubig ang lasenggong tulad ni Mang Eddie? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito sa Face to Face. Mga face-to-face, makakasama na po natin ang lalaking puno po ng galit dahil binanlian di umano siya ng mainit na tubig ng 2 beses ng kanyang kapitbahay. Narito po, si Eddie Tabuso. Pasok! Mang Eddie, ano po ba ang dahilan at kayo ay binanlian? Upo po muna kayo. Ano po ang dahilan bakit kayo binanlian ng tubig ng inyong kapitbahay? Makasalita kung medyo hindi maganda sa kanya. Dahil yung anak yung isa, Aha. nakasama ko sa trabaho. Okay po. Nung matanggal, tapos tanggal din ako, ang buong akala niya, Siniraan ako nyo? ang patanggal. Sa isip niya. Ngayon naman, sabi ko sa kanya, ayusin mo pagsabi mo, baka putulan ko kung tainga mo. Yun, nagalit siya sa akin. Oo. Umalis. Pag-alis yung ito, pagbalik ko, unang ibandanan. Oho. Ito, buhusan ko tubig dito. Ay! Yan o. Oh. Hanggang dito. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Nakita na po Mula namin. dito. Malinaw po. Pang Opo. sunod na naman, Opo. nung magaling na ito, dito na naman. Bakit 2 beses niya ginawa? 2 beses. Okay, Una upo ito po siya muna pa kayo. na ganun Uminahon po kayo muna.